sa gabi pong ito at bago po natin siya awitan ay tayo po muna isama-samang manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, nagpapakumbaba. Patuloy po ninyo kaming kahabagan, Panginoon, at paging dapatin po ninyo ang amin pong paglapit sa iyo sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na kami po ay nagkatipon-tipon muli, nagkasama-sama muli upang papurihan at dakilain ang nag-iisang pangalan, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa at nawa po, Panginoon, ay ang mga kasagutan sa aming mga panalangin sa gabi pong ito, Panginoon, ay patuloy po ninyong ipinagkaloob na po ninyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa aming mga buhay. Samahan po ninyo kami at papagtagumpayin sa gabi pong ito, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at Jesus. Amen and amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Yan nga po, patuloy nating sambahin, pasalamatan ng Panginoon sa gabi pong ito sapagkat ang ating Diyos ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri. Amen. Sige po, gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga tinig, ang bawat parte ng ating katawan para papurihan ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Minsan pa, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat, kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Minsan pa. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya'y mabuti, kanyang iniligtas ang mga api. Magpupuring lahat, kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang po ang siyang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, ng lahat ng pagluwalhati sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sige po, patayin po nating awitan ng Panginoon. Sama-sama magpupuri sa iyo, sama-sama umaawit sa iyo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa iyo. Amen. Hallelujah. Minsan pa. Sama-sama magpupuri sa iyo, sama-sama umaawit sa iyo. Dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama sumasamba sa iyo. Come on, everybody, sing hallelujah.
sa'yo, sama-sama. Umaawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Hallelujah! 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 Awitan ka! Aawitan ka! Aawitan ka! Aawitan ka! Aawitan! Papupurihan! Papupurihan ka! Papupurihan ka! Papupurihan ka! Papupurihan ka! Sasayaw-sayaw! Sasayaw-sayo! 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 Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! Yes, Lord, purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Sama-sama magpupuri sa'yo, sama-sama umawit sa'yo, dakilang Diyos, tunay ngang kay buti mo. Pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Itataas ang ngalan mo, Panginoong Jesucristo. Kami ay sama-sama, sumasamba sa'yo. Yes, Lord. Sumasamba sa'yo. Purihin ka, Panginoon. Sumasamba sa'yo. Sumasamba sa'yo. Yes, Lord, papurihan ang iyong dakilang pangalan sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Ikaw na karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, Panginoon. Ng lahat ng pagluwalhati sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Jesus, we give you praise. We give you honor and glory. Hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na wala kaming ibang nais sa gabi pong ito, kundi ang mapapurihan ng iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na lumalapit kami sa iyo sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Sige po, patayin po nating awitan at sambahin ang Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba't luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa bang maihahangad
sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Minsan pa ating awitin. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa'yo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Yes, Lord, hallelujah. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ano pa bang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na iniaalay po namin sa iyo ang lahat sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord, tanging sa iyo lamang po, Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Salamat
labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Yes, Lord. Ang pagpupurit, pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Sa iyo lamang po, Panginoon. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. O kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupurit, pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit, pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Yes, Lord. Tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Tanging sa'yo lamang po, Panginoon namin, iaalay ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa gabi pong ito, Panginoon. O, purihin ka, wala nang ibang karapat dapat na tumanggap ng lahat ng ito, kundi kayo lamang po, Panginoon. Salamat po sa gabi pong ito, Panginoon. Na patuloy at patuloy po, Panginoon, na ikaw ay may ginagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, napakabuti po ninyong tunay sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kasama ka namin sa gabi pong ito, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na kayo po ay sasagot ng mga panalangin sa gabi pong ito.
Salamat po sa lahat ng iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kami po ay muling nagkasama-sama, Panginoon, upang sama-samang manalangin sa iyo. At patuloy ang ipahayag ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon, pinagtagumpay mo na kami sa gabi pong ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming katagumpayan sa gabi pong ito, Panginoon. Hallelujah. O, purihin ka, sumbahin ka, at pasalamatan ka sa gabi pong ito, Panginoon. Tanggapin po ninyo ang aming pinakamataas na papuri para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sumigaw ng Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Diyos. Amen. Ayan. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Salamat po sa Panginoon na tayo po ay nagkita-kitang muli. Amen po. Amen. Salamat po sa Panginoon at may mga natutuwa pa, ano. Joke lang po. Salamat po sa Panginoon. Tayo ay nagkita-kitang muli. Ayun, medyo nadagdagan. Sige na nga po. Salamat po sa Lord. Ayan, tayo po ay buhay. Tayo po ay malakas. Tayo po ay wala sa banig ng karamdaman. Amen po. At patuloy po nating nararanasan ang kahabagan po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen po. Amen. Ayan. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo at dumako na po namin po sa aming pong buong pamilya. Salamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po patuloy niya pong pinoprovide ang lahat po ng aming lahat po ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa Panginoon. Tunay nga po na ang ating Diyos po ay hindi po nagpapabaya sa kanyang mga anak. Amen po. Ayan, at patuloy po na ipagpasalamat po natin iyon sa Panginoon sapagkat tunay po na mula noon hanggang ngayon ay hindi po tayo pinapabayaan ng Panginoon. Amen po. Ayan, salamat po sa Panginoon. Amen, ayan. Deserve po ng Panginoon na palakpakan po natin siya. Ayan, salamat sa Lord. At ayun po, salamat sa Panginoon at na ako po ay buhay at ligtas. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong habag at biyaya sa aking pong buhay. Amen. At alam ko po na may nais pa po na magpasalamat po sa Panginoon. Amen. Sige po, open po ang mic para po sabihin natin kung gaano po kabuti ang Diyos sa ating mga buhay. Amen. To God be all the glory. Hallelujah. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Kaya gusto ko rin po magpupulit magpasalamat sa ating Panginoon dahil nitong nakaraang araw, kami dalawa ni Riel, pareho kaming nakahiga. Pumapasok si Riel pero nauwi ng tanghali gawa nung giniginaw, lagnat siya. Ako naman, LBM. 2 araw ako nag-LBM, hindi tumikin ng pagkain. Sa biyaya po ng Panginoon, binigyan ako ng lakas ngayong araw na ito. Hindi na niya akong pinakikiramdaman ko kung ako'y nag-LBM pa. Hindi na. Biyaya ng Panginoon. Napakadakila ng Panginoon sa atin. To God be the glory. Amen po. Magandang gabi din po sa inyong lahat. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil una po sa lahat ako'y dinagdagan pa ng isang taon. Ayan, purihin ang Panginoon at sa biyaya niya po ay umabot pa po ng 43. Ayan, halata na po ba o mas matanda pa sa 43? Ayan. Kasi pagsasakay ako ng tricycle, nanay ang tawag sa akin talaga. Kahit saan po ako, sa palengke, nay, ano pong inyo, ganun. Pero okay lang po. Ayan. Parang may sakit na konti kasi parang, ano ba yun? Parang tanda-tanda ko na talaga. Pero okay lang po. Yun naman po talaga siguro ang nakikita nila sa akin. Pero, ayan, salamat sa Panginoon at sabi ko nga parang mas katanggap-tanggap siguro kung meron akong akay-akay na anak na tawaging nanay. Pero ayun, ganun pa man nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil ayun po, naniniwala po ako na itong mukhang to ay walang katulad. Amen? Walang katulad tong mukhang to. Kaya nagpupuri at unique to kasi likha to ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil
Ayun, nilikha tayo ng Diyos na unique. Tama po ba? Walang magkakatulad sa atin ng itsura. Tama po ba? Ayan, kahit kambal, may pagkakaiba pa rin yan. Tama? Pero ayun, kaya yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yun po sa karagdagang taon. Patuloyan niya po akong tinuturuan araw-araw. Salamat po sa Panginoon at yun nga po, sa pakikinig ng salita ng Diyos, marami po talagang natututunan at maraming binabago sa atin ng Panginoon. Kaya ako po ay nagpapasalamat dahil malayang-malaya pa din po natin na naririnig ang salita ng Diyos. Tama po ba? At malayang-malaya din po natin ito na nababasa. Kaya salamat talaga sa Panginoon sa patuloy ang pagbigay sa atin ng pribilehiyo na magawa po ito. Kaya purihin po ang Diyos. Amen? At nagpapasalamat din po ako isa pa sa buhay din po ni Mama at Papa. Ayun, salamat sa Panginoon dahil patuloyan po silang pinapalakas. Ayun, si Papa, patuloy ang pong pinapalakas ng Panginoon at si Mama po, salamat po sa patuloy din kahabagan ng Panginoon. Tuloy-tuloy na pinaghihimalaan ng Panginoon at nagpapasalamat ako sa kanyang talagang lubos na kagalingan. Yan, ay pinagkaloob na po sa kanya ng Panginoon at pinupuri ko ang Panginoon dahil naniniwala po ako at dahil, yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloyan niya pa akong pinapayapa at patuloyan pong binibigyan ng kaaliwan sa mga nangyayari. Ayun, at gusto kong pasalamatan ng Panginoon dahil kung wala siya sa buhay ko, baka pwedeng parang yung kung kay Mama Beng parang gusto nang mag-give up, yun, o gusto nang parang ayaw na, ganun. Pero hindi 'di ba? So pinaparanas tayo ng Panginoon, pinapahintulot ng Lord yung mga gantong bagay kasi gusto niya na mas magtiwala po tayo sa Panginoon at mas lumapit tayo sa Panginoon. Yun po yung sinasabi ko kay Mama Beng. At yun nga po, salamat po sa Panginoon dahil may mga ipinapahintulot ang Lord na gantong pangyayari. Yun nga po, yun, si Mama po kasi ay medyo, itong mga nakaraang gabi ay 2 gabi halos na inatake na naman. Pero purihin po ang Diyos, buhay pa po si Mama at patuloyan pong pinaghihimalaan ng Panginoon. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabuti niya po sa buhay ko. Sa buhay nating lahat, naniniwala po ako, mabuti po ang Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Patuloyan po natin ipagpasalamat yung mga bagay na nangyayari po o mga bagay na hintulot po ng Panginoon na maranasan po natin. So sa bawat kasing pinaparanas ng Lord, naniniwala po tayo na merong gustong ituro ang Diyos at meron din siyang rason kung bakit niya yan ipinapahintulot. Kaya purihin po ang Panginoon. Maraming salamat sa Panginoon. To God be the glory po. Sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa himala po na ginawa niya sa aming buhay. Una po, pagpapasalamat ko po sa Panginoon yung aking farm. Kasi po, nung, di ba, nagbagyo po, tapos siyempre bilang magsasaka, nag-aalala ko dun sa mga saging ko. Sabi ko, Lord, sana naman po, wag naman po matumba yung mga saging ko. Tapos, kasi po napakadami niyang bunga ngayon dahil nag-uulan na. Halos sabay-sabay po talagang nagkakaroon ng puso ng saging. So, purihin po ang Lord nung umahon ako nung last Monday. Nagmamadali po ako kasi medyo umuulan pa, nakakaputi ako. Halos patakbo ako. Pagdaan ko po doon sa karatig ko, papalapit sa aking bukid, nakita ko na talagang para pong kinaingin yung kanyang saging. Sabi ko, Lord, nangangatog yung tuhod ko. Sabi ko, Lord, sayang naman po. Pero po, nakakatuwa po talaga ang Lord. Purihin ang Lord talaga pong mabilang mo lang sa daliri yung tumba ng saging ko. Pagdating ko po, hindi muna ako nagbukas ng kubo ko, kundi nag-roving ako sa aking farm. Pero 6 lang po ang tumba. Purihin ang Panginoon. Napakabuti niya po talaga sa buhay ko. Isa pa po sa ipagpapasalamat ko sa Lord, yung nangyari po nung last Friday, kasi po, nung Friday po, 4 o'clock ng hapon po yun, nakabihis na po ako kasi po mayroong pinagkatiwalaan po tayo ng ating Lord ng gawain natin sa San Nicolas. 4 o'clock po nakabihis na ako kasi aalis na po sana ako habang iniintay ko mainin yung aming sinaing
Tapos po, no, biglang tumawag si Ruth sa akin, sabi niya, Ma, wag kang umalis kasi natuklaw ng ahas ang asawa ko. Sabi ko, ha? Talaga po, ako'y nangangatog. Lakad ako ng lakad sa bahay, hindi ako muupo. Una-una kong tinawagan ng aking mentor. Sabi ko, tulungan mo akong ipanalangin natin yung manugang ko. Kasi alam ko po, kapag ka po talaga nakakagat ka ng asa makamandag, oras lang ang bibilangin ng buhay mo. Subalit po tayo nagtitiwala sa Lord, ang sabi po niya, ang lahat na umaasa nagtitiwala sa Panginoon, hindi po mabibigo. Grabe po yung aking pag-iyak sa Panginoon na iligtas niya yung buhay ng aking manugang. Kasi po yung mga manugang natin, hindi po, sila po ay anak na rin natin yan. Kung paano natin minamahal yung ating mga anak na tunay, pari-parehas lang po sa mga manugang kong dalawa. So po rin po ang Lord, tapos po, tinawagan ko po si Daddy, hindi po talaga ako mapakali. Sabi ko, Dad, tulungan mo kaming ipag-pray yung manugang ko. Tapos po, nung itinakbo na siya sa ambulance, ang layo po pala di na pinagdadalhan ng mga nakakagat ng mga ahas. Sa Alabang po pala yun. So, siya po ay naisugod na, kami nandito pa. 6:00 pa kami ng gabi nakaalis kasi po inantay ko pa yung aking asawa. Hindi ko po kasi alam yung hospital na yan. Kasi po ako ang magbabantay kasi po yung anak ni Ruth na bunso ay may lagnat. Pero po, bagamat po kami ay naligaw sa paghahanap ng hospital, kasi hindi naman ako marunong mag-google na yan. Sabi ng asawa ko, i-google mo nga, Ma. Hindi talaga ako marunong magpindot-pindot. Pero purihin po ang Lord dahil hindi siya umulan, hindi matraffic. Kami po, natuntun po namin yung hospital na pinagdalan sa aking manugang. Magkalapit lang po ng LPU Alabang. Magkaharap lang po pala. So purihin ang Lord at ang aking manugang po ay nakalabas na sa hospital. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na bawian siya ng buhay. At salamat po sa Panginoon, sobrang napakabuti po ng ating Lord. Alam niyo po na marami naman pong pagsubok na nararanasan ng aking pamilya, pero higit po ang pagpapala na patuloy at patuloy niyang ipinadanas sa aking buhay. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po. Ako din po ay nagpupuri at nagpapasalamat po sa Panginoon kasi po una-una po sa kaligtasan po at sa palaging pag-iingat po ng Panginoon sa aming mag-asawa. And then ayun po, nakapag-resign na po ako. So nagpapasalamat po ako kay Lord kasi po dito po okay naman po yung pinagtatrabahuhan ko, maayos po yung trabaho. Pero nito pong nakaraan, palagi po nakakapagod. Napasok akong minsan kulang sa tulog kasi po meron po kaming inaasikaso ni Christian. Tapos po, parang, yun nga po, minsan late na po ako nakakapag, sa live. Kasi po, minsan parang, feeling ko po hindi po ako naliligayahan pag hindi ako natutuwa. So, nagpapasalamat po ako kasi po, may panibago pong binibigay po na opportunity po sa amin si Lord. Tapos po, isa rin po sa pinagpapasalamat ko, yung totoo po na pag yung delay po, binibigay po, parang nangyayari po yun para po, yung iligtas po kayo or kasi nung last time po, meron po kaming hinire po na mga empleyado po kasi po nag-open po kami ni Christian ng business. So, yung pong empleyado po galing pong Cebu. So, ang sabi po sa amin, ang usapan po is kasi po mahal ang pamasahe po from Cebu. So, kakaltasin po na parang kami muna bahala po sa pamasahe nila, tapos unti-unti kakaltas namin po sa kanilang sahod. Kasi po ang mahal po 2,600, hindi po yun po pumayag po sila. So 7 po sila. So nung magbubok na po si Christian po nung kanilang ticket, may isa po doon na yung ID po walang birthday. So hindi po na-book po ni Christian, na inis pa po siya kasi yung isang ID walang birthday. So na-delay po siya.
hinanap pa po namin yung tao sa Facebook para malaman yung birthday. Hanggang sa wala talaga po, hindi po namin nalaman. So kinabukasan po, kinontak po namin yung ano po namin sa Batangas. Sabi, sige, wag na daw isama yung isa, i-book daw. Buti po busy si Christian kasi po yung pala po yung mga ibubuk namin, marami silang demand. Yung parang sila na hindi ikaltas po yung yung mga ticket nila sa sahod, tsaka kailangan pa po yung sa may allowance yung kanilang yung kanilang mga opo, demanding po. Ang usapan lang naman po So, nagpapasalamat po. Nung sinabi po yon na maraming demands, naisip ko, sabi ko kay Christian, alam mo, ang bait talaga ni Lord kasi napakabuti niya. Kasi kung naano po namin yon, nabook po namin yon, lahat po sagot namin, parang naman po, trabaho naman po yung pinunta nila sasahuran naman po sila. May mga iba pa po silang hinihingi. So parang ang naano ko po nun is, yung delay po, yung akala namin, yung parang nainis pa kami kasi parang mas mapapatagal po yung kailangan naming trabaho kasi wala sila. Yung pa po pala yung nagligtas sa amin yung sa gasto, sa problema. Kasi kung natuloy po yun, kami po yung magsasuffer, parang sobrang dami nilang demand, 7 sila, tapos tig to 2.5, tapos iba pa po yung nila, yung sa mga, gusto nila kanya-kanya may allowance yung family nila. Parang, so ayun po, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi lagi po niya po kaming sinesave sa mga ganun po na, ayun po, natutunan ko po na wag magmadali at magtiwala lang po palagi kay Lord. Salamat po sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako din napupura at nagpapasalamat sa Panginoon kasi dati-dati pag tumataya ako, hirap na hirap ako. Di ba napapansin nyo naman? Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, ayan, pinalalakas ako ng Panginoon. Hindi, napapansin nyo ba? Pag tumatayo ako, hindi na ako yung ganun. Sa totoo lang, ngayon hindi na. Dura-diretso na ang kaya salamat sa Panginoon at sa dagdag na taon na binigay sa akin. Ayan, 17 pa lang ako. 76 na ugang. Salamat sa Panginoon sa buhay na pahiram at sa kalakasan at sa kagalingan sa pag-iingat sa buong pamilya. Salamat po. Magandang gabi po. Ako rin po nagpapasalamat sa Lord kasi po magaling na po yung paa ng asawa ko po. Kasi po namagayon, 1 linggong hindi nakapamasada. Ngayon hindi namamasada na. Salamat po sa Lord at magaling na po yun. Saka salamat po sa buhay at patuloy na pinapahiram niya, sa kalakasan. At salamat din po na natuloy din si Tess sa pagsama namin dito kasi matagal na po yung hindi lang natutuloy, palagi na lang may Salamat po sa Lord natuloy. Sana po ilobe niya na magtuloy-tuloy na rin po siya. Pati po ang buong pamilya ko po magtuloy-tuloy din po. To God be all the glory po. Magandang gabi po sa lahat, higit po sa Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ako po'y nagpapasalamat sa Lord dahil sa pag-ingat niya po sa isang buong linggo po sa akin, sa family ko po at sa himala at habag po ni Lord sa akin. Pinapasalamatan ko din po sa patuloy na pag-ingat ni Lord sa
aking pamilya, at yun po, ligtas po palagi. Yun lang po. Salamat po kay Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, purihin po ang Panginoon. Talagang una-unahan na po. Kasi ang magpasalamat sa Panginoon ay mabuting bagay. Amen po. Purihin po ang Panginoon at nagpapasalamat ako sa Diyos na napakabuti. Sobrang napakabuti. Ano po? Kasi isang napakamahiyain, pero binago ng Diyos, pinalaya ng Diyos. Amen. Ayan, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan at sa lahat ng kanyang kagandahang loob. Ayan. So marami pong mga pagsubok sa buhay. Ayan, naniniwala ako na pinapahintulutan ito ng Panginoon para lalo natin maintindihan yung kilos ng Diyos. Amen? Pinapahintulutan ng Diyos para lalo tayong magsumiksik sa Kanya. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon sa lahat ng Kanyang kabutihan at kagandahang loob na patuloy ang nararanasan po natin sa buhay na ito. At nagpapasalamat ako sa Kanya sa lahat ng kabutihan niya at sa kapayapaan at kagalakan na patuloy na ipinagkakaloob niya sa Kanyang mga anak. Amen po. Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Yan, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na nakarating po ng safe si Daddy at si Deng. At salamat din po sa Panginoon dahil na-celebrate po namin yung 88th birthday po ng aming lola. At yun nga po, di po ba ay kakakuha lang po ng Panginoon sa aming tita. Sabi niya nga ay, etong 88 years old niya, saka lang siya parang natakot sa buhay. Kasi ay, from the very start daw, wala siyang inaalala. Hindi siya yung nagbabudget. Nung nagsama sila ng lolo ko, ang lolo ko yung lahat. Tapos nung nagpunta siya sa Amerika, yung tita ko lahat. Kaya ngayon, nag-aalala siya. Ngayon, kung kailan siya, 88 na. Pero nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil, ayun, salamat din po sa inyong pagpunta kahit di kami mismo nakapunta. Sabi ko nga, Daddy, uuwi ba tayo? Para kasing kakarating lang namin nun. Pero sabi ko nga, tinanong nga din kami ng mga kapatiran from Apayao kung uuwi po kami. Ang sabi ko naman, linggo-linggo naman po inaandun kami. Kaya, ang mahalaga ho nung buhay, nandun kami. Kasi yun naman talaga mahalaga. Yung hindi mo na-appreciate kung kailan wala na. Kundi nakita niya na minahal mo siya na nung buhay pa siya. Kasi palagi niyang request sa akin yung luto ko daw na fried chicken. Kaya every Sunday doon kami, nagluluto siya ng fried chicken, kahit na isang kagat lang naman yung makakain niya. Pero noon pa lang, before kami umalis from Apayao, kita ko na kukunin na siya ng Panginoon. Hindi ako propeta, pero nakita ko yung itsura niya kasi. Ganun na kasi yung si Mami. Siyempre, hindi ko alam yun ganon. Hindi ko alam na gano'n na yung itsura na malapit ng kunin ng Panginoon. Pero syempre, nakita ko personally sa mami ko. So, nung nakita ko si mama, ay sabi ko, Dad, parang uuwi na po si Mama Lily. Kasi nga ay namamanas na siya. At sobrang payat po talaga. Parang si mami po. Pero yun nga, salamat sa Panginoon. At talagang ang Diyos po ang nagpapalakas at nagpapatatag. At ayun po, matagumpay po ang mission po sa Apayao at salamat sa Panginoon. Noon ko lang po naranasan yung nag-share po sa maraming tao and then lahat po ay nagbibigay. Lahat ng taong dumalo nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Nakakatuwa para silang langgam na nakapila sila. Sunod-sunod sila nagbibigay ng
ng handog sa Panginoon. Nakakatuwa pala yon. Na-experience ko lang po kasi yon sa mga 24 hours gathering pastor, yung mga pinupuntahan natin no, ng mga malalaking event, saka lang maraming pupunta sa unahan para magbigay. Kaya yon na-experience ko. Kaya salamat sa Panginoon dahil iba, mas, ang tawag dito, ay sabi ko nga, kaya ako umuwi kasi tataba ako doon. Lagi po kasi may pagkain every after service, may pakain sila po talaga. At laging may pakape na, kaping barako. Pero yun, medyo nalungkot ako ng konti pag uwi kasi namayat yung asawa ko. Sabi mo ba, isang linggo na kung wala, feel na feel mo na. Feel na feel naman ng asawa kong pagkawala. Sabi ko, wala ka talagang asawa ng isang linggo, Nakakaawa ang itsura ng asawa. Isang linggo lang ka, kuya. Pero ayun, salamat sa Panginoon. Nataba siya uli. Mabilis lang talaga siya pumayat at tumaba. At ayun, may asawa na nga ulit siya at tumaba na ulit siya. Salamat sa Panginoon. At ayun po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa opportunity nga po na muli pong makapag-mission kasi ay parang 14 or 16 years old ako nung last time akong nag-mission. Medyo teary-eyed lang kasi nga, yun yung gusto ng mami. Yung makapunta kaming lahat sa Apayao. Pero nung time nga na yun, kaming mga anak na lang yung kasama at saka ang daddy. Pero yun nga, nagpapasalamat pa din nga sa Panginoon sa lahat po ng inaalaw niya po na maranasan po ng pamilya at salamat nga sa Panginoon dahil patuloy niya pong nagagamit sa anumang sitwasyon ng buhay na maranasan. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Welcome back po, Daddy. Purihin ang Panginoon sa inyo pong buhay. Praise God. Kayo tayo po lahat ay magsitaya. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon na nakabalik po kami na maayos. At magandang gabi sa kaibigan ni Ate LP, Sister Tess. Maraming po salamat sa inyong pagparito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, tayo po yung manalangin. Ama, maraming salamat po sa pribilehiyo na kami ay nagising pa kaninang umaga. At hanggang ngayon, buhay pa rin kami. Yes, Lord, salamat po sa pribilehiyong iyan. Salamat sa iyo, Lord. Help us habang binibigyan mo kami ng pagkakataon na magising sa umaga at abutin pa ang gabing ito. Help us, Lord, na palagi ka namin kilalanin sa aming buhay. Palagi kaming magpasalamat sa iyo. Palagi kaming magkaroon ng intensyon na ikaw ay paglingkuran. Ikaw ay sundin, Panginoon. Salamat po muli, Ama. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala, O Diyos. At maraming salamat po, O Diyos, sa biyayang pagpapatawad mo. Kayo po ang maparangalan sa pagbabahagi po ng mga salita ngayong gabi. Salamat po muli, Ama. Tumugon ka po na may mga problema. Tumugon ka po na may mga pangailangan. At magpagaling ka ng mga may sakit. Lord, we remember Mamay. In the name of Jesus, salamat po sa kumpleto niyang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo siya ng maayos at masarap na pagtulog sa mga oras na ito, Panginoon. At tuloy-tuloy na kagalingan niya in Jesus' name. Salamat sa iyo muli, Ama. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pa'y makaupo. Purihin ng Diyos. At yes, salamat po sa inyong panalangin sa aming pong supposed to be 6 po kami na makakarating dapat sa Apayao. May sakit po yung isa po nating kasama. Nagkaroon siya ng pneumonia. Kaya hindi po namin siya nakasama. At kaya nga yung pinagbili ng ticket, hindi na ba?
Alam niyo, yung pong pagpunta sa iba't ibang probinsya at iba't ibang bansa, ito po ay by faith. Kapag kalooban na Diyos sa mga bagay-bagay, God will provide. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa mga ginagamit niya upang masuplayan yung pong programa ng Panginoon. Can I hear amen? Palagi po, pag hindi kumilos ang sino man para tumulong in giving funds para sa gawain ng Panginoon, God will always use someone. Palagi pong totoo yun. Can I hear amen? Palaging totoo yun. Kaya hindi talaga nababakante ang programa ng Panginoon. Hindi nababakante. Okay? At siya nga po pala, kindly pray for our next year, by the grace of God, second week ng January, ang worship team po natin, okay? Kasama po, at kung may nais pong sumama, maybe yung mag-asawang Christian and Hazel sa mission po sa Apayao. Okay? At malayo pa lang, kaya po pwede po itong paghandaan. At maganda po yan kasi nga, bali, mission exposure yon. At magkakaroon po tayo doon ng concert evangelism. Evangelism with concert po. Kaya kakanta yung ating, tutugtog ang ating worship team at magpapaawit ang ating mga tagapagpaawit. Purihan. Are you excited? Mukha atang hindi excited. Ako po excited kasi praise God, lalabas po tayo. Purihin ng Diyos, kaya mag-pray na ng pambili ng ticket habang malayo pa lang. Siguro halagang 2,000 pesos, Pastor. Meron ng round trip ticket yon. Kaya pagandaan nyo na. Hazel, anak, pakitingin mo nga doon sa tagong, may di ba, na itatago yung pagtingin sa yung parang meron sa Google na way para, ano kaya? Ayun, incognito? Tama nga ba? Okay, sige. Yun, tignan kung magkano yung ticket, no? Round trip ticket. Pero of course, yung worship team ay, 1 week lang kayo. Pero kami ni Pastor Lito, 2 weeks kami ng Pastor Lito. Ang mag-i-stay. Doon ulit isa-celebrate ni Pastor ang kanyang birthday. Yes, what? 3 days lang. 3 days lang. Hindi, okay, sige, bahala kayo. Malay mo naman kung po pwede si AJ na 1 week. Ano nga AJ? Nandiyan ka ba AJ? Where's AJ? Ha? 1 year? Maiksi on 1 week o 2 weeks. Sige, AJ. Mas maganda nga yun. Okay, after po nito ay didiretso na po. Kukunin ko lang po yung bagay ko, yung gamit ko, at didiretso na po ako sa airport at pupunta po ako ng Japan. Pakipag-pray nyo po. Again, hindi po mahilig mamasyal. Hindi. Pero of course, pag may nagsabi, Bishop, tayo, edi sige lang. Pero ako, mamamasyal, wala po. Mas gusto ko pa, Pastor, na alam mo, mas gusto pang matulog. Kasi pagod talaga. Sa mission, pagod ang katawan. Pag matapos mo mag-share ng Word of God, para bagang patang-pata ang iyong katawan. Ganun, palaging ganun ako. Kaya mas gusto kong umupo, mas gusto kong... Naalala mo nung sabi, magpunta tayo ng ilog, ano sabi natin? Wag na lang po, matutulog na lang po kami. Pero gusto nila kaming igala, ganun. Kaya, purihin ng Diyos, ang dala po natin sa Japan ay disciple-making strategy. May tools po ako. Pag-pray nyo po na maabot din natin maging yung mga Hapon mismo. Mga Hapon.
pakipag-pray nyo na makausap namin yung isang pastor na Hapon kasi gusto niya makipag-connect sa mga Filipino pastors. Pakipag-pray nyo na mangyari yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay? Tayo po'y dumako na. Okay, Genesis chapter 2 po tayo. Okay, verses 1 onward. Diretso tayo na. Ang sabi po dito sa talatang 1, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Look at this. Ang mundong ito, katulad na sinasabi nalo ng pastor, ito daw mundo para bang Big Bang. Na para bagang, basta na lang nangyari na ganyan. Yun po'y malaking kalokohan at wala pong ganon. Wala pong ganon. Okay? Kumbaga, ang sabi nga, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Okay? Verse 2, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito. By the way, thank you very much, Pastor. Dapat po si Pastor Lito, pero sabi ko, ako muna. Kasi matagal na akong, natagal ko na kayo hindi nakikita face to face. Okay lang sa inyo na narito ako? Biglang ganun. Thank you. Kala ko, Daddy, okay lang, nawala ka. Kaya sabi ko, Pastor, ako muna. Thank you, Pastor. Salamat at natutuwa kayo na narito pa rin ako. Okay. Verse 2, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw. At siya nagpahinga sa 7 araw. Nakakatuwa, no? Again, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. Okay, pasinin nyo, for 6 days, God created everything na nakikita po natin. Kasama po sa 6 na araw na yan na ginawa ng Diyos, walang iba kundi ang tao. At din po natin makikita na on the 7th day, God rested. Hindi ibig sabihin napagod ang Diyos. May nagsabi, napapagod pala ang Diyos. Wala pong ganon. Okay? At ang gustong ipakita rito, merong kompleto na on the 7th day, yun po yung pinaka-kompleto na ginawa sa lahat ng ating Panginoon. Number 7 is a perfect number. Okay? Then, sabi nga po sa verse 3, pinagpala niya 7 araw at inuring itong banal. Sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likain ang lahat ng bagay. Verse 4, ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa na likain ng Panginoong Yahweh, ang lupa at lahat ng bagay sa langit. Pansinin niyo, no? Minesi yung salitang Panginoong Yahweh. Alam niyo, may problema po. Gusto kong, kung kayo po'y nanonood kay Pastor Ed Lapis, kung nanonood kayo kay Pastor Ed Lapis, wag na po kayong makinig sa kanya. Kasi po si Pastor Ed Lapis ay naging kulto na. Okay? Sinasabi na niya yung Yahweh ng Old Testament ay iba. Iba. Hindi yung Yahweh ng Old Testament ay hindi nito binibigyan pansin yung Jesus na ipinanganak na muli, di ba nagsakatawang tao sa panahon ng New Testament. Okay, kaya nga yung pong you can research this Marcionism po. Yun po yung belief ng Marcionism. At si Pastor Ed Lapis po ay tinanggal na sa DCAS. Okay, kaya wag na wag kayong makikinig. Magmula ngayon, wag na kayong makinig sa kanya sapagkat ililigaw niya po ang maraming mga tao. Can I hear amen? We need to be watchful. Okay, naalala mo, Pastor, even in the last days, even the very elect. Naano niyan? Sabi sa Biblia, sa uling panahon, maski na yung mga pinili na, ay madadaya. Kaya, dapat po talaga tayo, kayo, at maging kayo na nanonood sa live streaming na ito, dapat po talaga nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, pinagbubulay-bulay natin ang salita ng Diyos, isinasapamuhay natin ang salita ng Diyos. Birihin mo po yun,
sikat siyang mangangaral ng salita ng Diyos. Ano siya, napaka-popular niya na lingkod ng Diyos. All of a sudden, naging liko ang kanyang pagtuturo. May kausap pa po ba ako? Kaya ito po ay babala, no? Na gusto kong sabihin sa inyo na wag na kayo makikinig sa kanya sapagkat ililigaw lang kayo ng taong ito sa maling landasin. May kausap pa po ba ako? Okay, diretso po tayo. Verse 3, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. Verse 6, ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Naalala ko tuloy nung panahon na ginunaw ng Diyos ang mundo. Naalala mo, Pastor? Hindi nakakaranas ng pagwalan yung mga tao ng panahon na yun eh. They never experience heavy rain. Pero may tubig po, mayroong bukal na lumalabas po, no? May tubig talaga sa lupa. Pero yung makaranas sila ng ulan na malakas, walang ganun. Kaya nung sinabi ng Panginoon na, Noe, gugunawin. Ang sabi ng Panginoon kay Noe, abot hanggang langit ang kasamaan ng tao. Ang sabi ng Panginoon, nagsisisi ako at ginawa ko ang tao. Pwede mo yun? At yun nga po, ang sabi ng Panginoon kay Noe, gumawa ka ng daong at gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Based upon the Bible scholars, yung kung ilang taon na yun na ginawa ni Noe yung daong, may time pa rin siya na ibahagi. Magsipagbago na kayo ng pag-iisip, isuko na niyo yung buhay sa Panginoon, sa paggugunawin ng Diyos ang buong mundo. Palibasa nga, hindi sila nakakita ng baha noong panahon na yun, at hindi pa sila nakakaranas ng ulan noong panahon na yun. Yung paalala mula sa salita ng Diyos, dumating sa binging tenga. Para bagang ganito, pambihira ka naman, Noe. Gugunawin ng Diyos ang buong mundo sa makita ng baha? Paano mangyari yan? Na hindi man lang tayo dumadanas ang ulan. Tapos gugunawin ng Diyos ang buong mundo sa makita ng baha? Look at me please. Tatandaan natin palagi. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari. Kahit kailan hindi nagsinungaling ang Panginoon. May kausap pa po ba ako? Ang sabi niya kay Noe, magpapaulan siya, bubuksan niya lahat ng bukal for 40 days and 40 nights. Pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Look at me. Kaya nakakatakot baliwalain ang salita ng Diyos. Tatandaan palagi, nung ikaw ay walang trabaho, may time ka sa Panginoon. Nung nagkaroon ka ng trabaho, nawalan ka ng time sa Panginoon. Tatandaan palagi, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayanan, kapasidad, karunungan para makapasa ka sa exam. Can you hear amen? At siya rin ang tumulong sa iyo para ikaw ay magkaroon ng trabaho. Kaya napakalaking question mark, nung ikaw ay walang trabaho, you have time to pray, you have time to attend worship service, you have time to study the Word of God, pero nagkaroon ka ng trabaho, wala na sa iyong pakialam ang gawain ng Panginoon. Look at me please. Hindi natin po pwedeng sabihin ng Panginoon, Lord, eto lang po ang aking gagawin para sa iyo. Hindi po pwede. Hindi, ang paglilingkod sa hindi parang pupunta ka sa handaan. Ayoko ng adobo. Prito. Eto, pritong isda ang kakainin ko. Oops, dessert,
Okay lang sa akin yung prutas. Ayoko nung papaya, okay lang sa akin yon. Pero yung iba, ayoko na nun. Look at me please. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ganun. Na parang pipili ka ng mga bagay na susundin mo lang and the rest, hindi mo na susundin. Hindi po pwede yung ganun. May kausap pa po ba ako? Maraming tao ang ganun. Binibigyan nila ng option ng Panginoon. Lord, hanggang dito lang ako maglilingkod. I'm sorry. Hindi po pwede yung ganun. Kaya nga mas marami mapupuntang impyerno kaysa mapupunta ng langit. Paalala ito. Paalala ko ito sa mga kapatiran sa Japan. Paalala ko ito sa mga kapatiran sa Australia when I was there. Paalala ko ito sa mga kapatiran sa Canada nung nandun ako. Paalala ko ito kung saan bansa ako naroon at lalong higit sa ating bansa. Mas marami ang pupuntang impyerno kaysa sa langit. Yun ang malungkot na katotohanan. May kausap pa po ba ako? Tulungan nawa tayo ng Panginoon na umayon tayo sa nais niya at hindi sa nais mo. Okay? Diretso po tayo. Dito po sa verse 7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Napakaganda po nito. Napakaganda po nito. Galing po tayo sa alabok at sang araw babalik din po tayo sa alabok. Pakisabi nga po, babalik ako sa alabok. Okay? Babalik tayo sa alabok. Gaano man kalusog ang katawan mo, ang kamatayan po walang pinipili. May sakit ka, wala kang sakit, bata ka o matanda ka or may edad ka na o sanggol ka pa lang o sasabihin, hindi pa to mamamatay kasi bata pa lang to. Wala pong ganun. Walang ganun. Kaya sabi nga kay Ate Vicky, patungkol kay Jestonin, sabi ko, ate, pakisabi niyo po sa inyong manugang na ito po yung panibagong buhay na pahiram sa kanya ng Panginoon. Look at me please. Tandaan natin palagi, may mga hindi nakakaligtas sa kagat ng ahas o sa tuklaw ng ahas. But God saved the life of Jestonin. Why? Why? Binibigyan ng Diyos ng pagkakataon si Jestonin na makalapit ng totoo sa kanya. Maski pa yung mga magagaling na doktor, kahit pa may antidote laban sa kagat ng tuklaw ng ahas, kapag sinabi ng Panginoon, ayoko na ikaw mabuhay, wala kang magagawa. Kaya sabi ko kay Ate Vicky, pakisabi niyo po kay Jestonin, ilapit niya ang kanyang buhay sa Panginoon. May kausap pa po ba ako? Tatandaan natin palagi, pakitaas po ang ating kanang kamay. Everybody, 1, 2, 3, go! Pakibaba po ang ating kanang kamay. Ang Diyos lamang ang nagbigay sa iyo ng kakayanan na magawa mo iyon. Inuulit ko, ang Diyos lamang ang nagbigay sa atin ng kakayanan na maitaas ang kanang kamay at maibaba ang kanang kamay. Yung ate ko, wala na siyang lakas na maitaas ang kanyang kamay. Nakaranas ngayon na nung inaalalayan siya nung kapatid ko, yung kuya ko, tsaka yung driver po ng ambulansya, nakaranas siya na tumaktak yung kanyang tudo sa hagdan nilang 2 baitang lang. Kasi po, hinang-hina ang ate ko. Kasi po, kung kumain siya, tama yung sinabi ni Pastora, pagkakain niya nung manok na gustong-gusto niya yung fried chicken na niluluto ni Pastora Charis. Pag nakakain siya ng gatingot lang, okay na sa kanya yan. Ganun lang siya kumain. Ganun lang siya kumain. Kaya nga, praise God. Ang Ate Tess, binigyan ng Diyos ng lakas para iakbang ang kanyang paa mula doon sa 1st floor to 2nd floor up to 3rd floor.
Ang ate ko, wala na siyang kakayanang ihakbang ang kanyang paa. Look at me, please. Maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Hindi natin kayang imulat ang ating mata. Kapag sinabi ng Panginoon, ayoko nang maibulat mo ang mata mo. Kadalasan, kadalasan po, inaabuso natin ang kabaitan ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang abusado. Yes? Di ba? Sa totoo lang, dahil sa kabutihan ng Diyos, baka minsan, nakakalimutan natin na, dahil lang pala sa Diyos. Kaya ako nagising ngayong umaga. Dahil sa kabutihan ng Diyos, kaya ako'y nakaupo mula sa magdamag na pagkakahiga. Dahil sa Panginoon, ako'y nakakalakad pa. Sabi mo sa iyong katabi, tama na ang pagiging abusado. Ganyan ang tao. Ang bait-bait ng Panginoon. Pero inaabuso natin ang kanyang kabaitan. Ina-overlook natin yung kanyang kabutihan. Please, kakapiraso lang ang buhay natin. We really don't know kung hanggang kailan ang buhay natin. We really don't know. Hindi ko makalimutan yung kabataang wala pang 18 years old. Pamangkin siya nung nangangasiwa dyan sa, parang paradise ba yun, Pastor? Yung pinaglagakan kay Mami. Pamangkin siya nung. Pamangking buo. Ang biro-biro sa kanya ng kanya mga kaibigan, puro ka basketball. Wala ka pa namang nobya. Hindi man lang daw nagno-nobya yung bata. Kasi puro basketball. Isang araw, itong matipunong katawan, nakabatang ito, matangkad siya, okay, talagang mahusay mag-basketball, isang araw, patay. May kausap pa po ba ako? Huwag natin aabusuhin ang Diyos. May tao pa po ba rito? Okay, sige po, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi niya sabi, hiningahan niya sa ilong. Yung hininga ng Diyos, inilagay niya sa tao. Kaya sabi nga sa Bible, we become a living soul. Yung hininga ng Diyos, inihinga niya sa atin. Kaya nga, tayo ay galing sa wangis ng Diyos. And praise be to God because of what Christ has done sa krus ng Kalbaryo. Hirap na hirap tayong mabuhay hirap na hirap tayong magpakabuti, hirap na hirap tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. But praise be to God, because of what Christ has done on the cross, tayo, na mga dati nabubuhay sa pagkakasala, ay nagpasimula na muling. Nung ating tinanggap siya sa ating puso, nung ating isinukong ating buhay sa Kanya, tinulungan tayo ng Panginoon maging mabuting tao. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Di ba? Tinulungan tayo na Panginoon maging mabuting tao. Originally, ganyan po ang tao. Banal tayo sa harapan ng Panginoon. Let's move on. Gumawa ang Panginoon, Yahweh, ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon din nila ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halaman ay naroon ang punong kahoy nagbibigay buhay. Sa dinami-dami ng mga fruit-bearing trees na may masarap na bunga,
sa Hardin ng Eden, meron pong 2 puno na talagang nandoon din sa Hardin ng Eden. Yung isa pong puno ay nagsasabi ng may bunga yon na nagbibigay buhay. Yung pong puno na yon. At yung pangalawang puno, yung punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang sabi ng Panginoon, okay, wag na po muna. Umagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. 11, ang una na kung tawagay ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ng ginto roon at marami ring bedelyo at batong onise. Ang ikawalang sanga ng ilog ay tinawag na namang Gihon na ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. 14, ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay Euphrates. 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. May purpose ang Panginoon. Yung sinabing pagyamanin ay kapag nagputol si Adan ng puno, dapat po may itatanim siya. Yun ang ng Panginoon para hindi nauubos ang puno. Okay? Kasama yan sa yung sinabing pagyamanin at pangalagaan. Hindi lang putol, walang itinatanim. Let's move on. Sinabi niya sa tao, makakain mo alinmang bungkay sa halaman. Ito na po yung paalala, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sabi nga nun, wag mong kakainin ng bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon, ay mamamatay ka. Hindi po apple, sabi nga ng iba. Mansanas daw po yun. Walang tinukoy ang Panginoon na uri nung prutas na yon. Hindi sinabi ng Bible na apple. Basta't ang bunga ng punong kain na yan ay nagsasabi ng mabuti at masama. Yun po yung sinabi ng Panginoon na huwag kakainin ng unang tao. Matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Nakakatuwa ang Panginoon. Alam niya na kailangan ni Adan ng kapartner sa buhay. Alam ng Panginoon yon. Okay? Then, sabi sa verse natin, kaya mula sa lupa ay lumika ang Panginoong Yahweh ng mga hayop na sa parang at mga ibon sa impapawid. Dinila niya ito sa mga ito sa tao upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito. Kaya talagang binigyan ng Panginoon talino si Adan para pangalanan yung bawat hayop. Pakisabi po, ang galing ng Panginoon. Kaya wag sabihin na wala kang kakayanan. Wag sabihin na hindi mo kaya o wala kang talino. Look at me please. Sabihin mo sa iyong katabi, iniinsulto mo ang Diyos. Yes. Wala tayong hindi po pwedeng gawin. Sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na makapangyarihan, Diyos ng katalinuhan, Diyos na nagbibigay ng kakayanan sa sinumang mga tao na nangangailangan ng tulong niya upang matanggap niya ang katalinuhan na galing sa Panginoon. Kaya wag natin, sabihin mo sa iyong katabi, tama na yung pagmamaliit mo sa sarili mo. Tama na. Iniinsulto natin ang Diyos kapag sinabi natin hindi natin kaya. Yes, yun ang totoo, hindi natin kaya. Pero sa tulong ng Panginoon, kaya natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Let's move on. Ang tao nga nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa impapawid at hayop na sa parang, ngunit walang isa man sa mga ito ang nababagay na makasama at makatulong niya. Yun kasi yung purpose ng Panginoon. Kung bakit inilapit niya yung mga hayop kay Adan, not only para pangalanan,
Pero para makakita ang Panginoon po pwedeng i-partner kay Adan. Pero nakita nga ng Panginoon na, hindi bagay. Hindi bagay ang hayop na maging kapartner ng tao. Okay? Kaya pinatulog ng Panginoon, si Yahweh ang tao, sa matala na iimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyan. Ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Ever say dinala. Talagang pinag-isa sila ng Panginoon. Kaya kung ikay binata o dalaga, talagang ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon, talagang magpakatotoo ka sa Panginoon, talagang sundin mo ang Panginoon sa buhay mo, kasi alam ng Diyos kung kailangan mo mag-asawa. Alam ng Panginoon kung kailan ka dapat mag-asawa. Alam ng Panginoon yun. Okay? At ang Diyos din na magbibigay. Everybody say, ang Diyos na magbibigay. Ang Diyos din na magbibigay na magiging kapartner natin. Mo, hindi ako. Hindi ako. Kapartner nyo, mga binata at dalaga. Ang Diyos ang magbibigay sa inyo noon. Kasi alam niya kung kailan o sino ang karapat dapat para sa'yo. Kaya dapat sabihin ng binata at dalaga, hindi ako dapat nagmamadali. Okay? Si Pastor Lito, nagsasabi si Pastor Lito, hindi ako dapat nagmamadali. Kahit na mag-edad 50 ako, hindi ako dapat magmadali. Okay? Kasi may nakalaan ang Panginoon, no? Sa mga binata at dalaga. Ayon sa nais niya. Okay? Then sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng akin laman, buto ng akin buto, babae tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya kinuha. Dito rin natin makikita na kapag sinasaktan ng lalaki ang kanyang asawang babae, okay, wala siyang ibang sinasaktan kundi ang sarili niya. Bakit? Bakit? Bahagi ng kanyang katawan, kinuha ng Panginoon at ginawang babae. Kaya dapat hindi nananakit po ang lalaki sa kanyang sariling asawa. Can I hear amen? Buti na lang, born again si Albert. Kaya ni Kante, walang dinana. Si Hede, ganun ba Hede? Ganun nga ba? Ayun, oo nga naman. No? Hindi dapat kinakante ang babae o sinasaktan ang babae. Kapag may problema ang mag-asawa sa isa't isa, dapat inilalapit nila ito sa Diyos upang maging maayos ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Okay? I'm almost done. Malapit na po ang magtapos. Okay? Sabi nga, pasinin niyo po, no? Ang tanong ko ito, sinunod ba ni Adan ang utos ng Panginoon? Huwag kanin. Ang sabi, the moment you eat that fruit, na nagsasabi na mabuti at masama, walang salang ikaw ay mamamatay. Look at me, please. Gusto ko lang bigyan ng punto yon bago ako magtapos. Tatandaan natin palagi, anumang bagay na sinabi ng Panginoon na huwag nating gagawin. Talaga huwag nating gawin. Kasi magkakasala tayo. At kahit kailan, walang kasalanan na nagpaganda ng buhay ng tao. The moment you keep on practicing doing sin, talagang ang buhay mo papangit, ng papangit, ng papangit, ng papangit. Pasama, ng pasama, ng pasama, magiging takbo ng iyong buhay. Kahit kailan, walang kasalanan na nagpaganda ng puso at buhay ng isang tao. Kaya nga, alam natin ang nangyari. Intentionally, talagang sinuway ni Eva at Adan ang ating Panginoon. Doon nagsimula yung, pakisabi mo, turuan. Sa din ang Eden, nagsimula ang turuan. Ang sabi ng Panginoon, parang mag-a-advance na tayo sa mga susunod na mangyayari, sa mga susunod na chapter, ang sabi ng Panginoon, kinain niyo ba yung prutas na ipinagbabawal kong kainin ninyo?
Ang sabi ni Adan, Panginoon, yung babaeng ibinigay mo sa akin. Para bagang ganito, Lord, nagkamali ka sa piniling mapapangasawa ko. Sana hindi itong babaeng to ang ibinigay mo sa akin. Sapagkat siya ang tumukso sa akin. Birin yung kawalang galang ni Adan sa Panginoon. Ginagawa, kumbaga, pinangatwirana ni Adan na Lord, mali ka sa ibinigay mong asawa ko. Dapat hindi ang babaeng to. Sapagkat siya yung dahilan, kaya kinain ko yung prutas na sinabi mo, wag naming kainin. Nagsimula ang turuan. Sabi mo nga po, paninisi. Sabi mo sa iyong katabi, tama na ang paninisi. Then, sumagot yung babae. Ang sabi ng babae ganito, Panginoon, yung ahas, tinukso ako ng ahas, Panginoon. Kaya ako napatukso. Doon nagpasimula yung unang pagsisisi at magpahanggang ngayon. Dapat ganito, alam mo nagkasala ka, dapat aminin mo na lang. Tama na ang pagsisisihan. Kasi lalo mo lang pinalalala ang iyong kasalanan sa harapan ng Panginoon. Then, edi, itinuro yung ahas. Kawawang ahas, walang maituro. Palingon-lingon siya, pamtindi itong mag-asawang tao. Okay? Yung ahas, walang maituro. Lingon siya, may wala. Hindi ko mas pwede ituro itong mga ito. Ako naman talaga nanukso sa kanila. May kausap pa po ba ako? Tatandaan natin palagi. Nakakatakot suwayin ang Diyos. Alam niyo yung resulta ng pagkakasala ni Eva at Adan? Nagkasala ang lahat ng tao sa buong mundo. But praise be to God, sa Genesis pa lang, Pastor, nagsugo na ang Panginoon, si Yahweh, na ano mo? Sinabi na kagad na merong babae na ipapanganak. Yung babae ay manganganak ng isang lalaki. At ito'y magiging, kumbaga, si Jesus yun yung ipapanganak. Kaya, kalokohan yung sinasabi ni Pastor Ed Lapis na yung Yahweh ng Old Testament ay masamang Diyos. Pwede mo? Ang Yahweh daw ng Old Testament ay Diyos ng kadiliman. Look at that. Nabasa mo ba yung Pastor? Talagang ingat po tayo. Ingat tayo na huwag tayo mailigaw ng mga tagapagturo na ligaw na rin ang kanilang mga itinuturo. Kaya praise God. At yan po yung chapter 2 ng Aklat ng Genesis. At dalayan ko na magsilbing paalala po sa atin ang chapter na ito upang tuloy-tuloy na maglingkod tayo sa Panginoon ng may katapatan. Everybody say, susundin ko ang Panginoon. Nang lubusan. Tayo po lahat tayo magsitayo. Okay. Praise God. Sige po. Dumako po tayo sa pananalangin. Praise God. At Cynthia. Where's Cynthia? Cynthia, dito ka nga kila Ate Tess. Kila Ate LP. Sige po, magdalawang grupo po kayo dyan. At dito po, magdalawang grupo din po. Dito po, magdalawang grupo. Sige po. Ayan, diyan ka kila Ate LP, kila Ate Tess. Ayan, ganyan. Cynthia. Magdalawang grupo po kayo. Ayan. Sige po. Dito po sa kabila, magdalawang grupo din po. Wag para hindi masyadong malaki. Okay? Okay. Pastora, kayo ang mananalangin sa mga may sakit. Okay? Kayo ang mananalangin sa mga may sakit. Tapos, kayo ang magpe-pray, Len,
sa mission na gagawin natin sa biyaya tulong ng Panginoon sa second week ng January 2025. Tapos doon sa grupo ni Darius, okay, pakipag-pray ang mga lingkod ng Diyos. Okay, natulungan sila ng Panginoon na maging totoo, maging tapat sa pagsunod sa ating Panginoon. Tapos dito po, ipag-pray po yung ating bansa. Ipag-pray ang ating bansa. Pero, later na po yung sa pag-pray sa ating bansa, ipag-pray nyo yung kung ano yung prayer request ng inyong mga katabi. Okay? Sige po, pwede na po kayo magsimula. Go ahead po, please. Thank you.
Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa lubusang kagalingan ni Mamay. In the name of Jesus, magkaroon siya ng maayos na pagtulog ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Mawala ang pananakit ng puso in the name of Jesus. At maging ang pananakit ng likod in the name of Jesus. Hallelujah. Lubos ang kagalingan para kay Ate Marisa sa pangalan ni Jesus. Malakas na pangatawan at tuhod para kay Mamang in Jesus' name. At salamat sa iyo, Panginoon, patuloy pong ingatan ng Kuya Ogie, Lord. Salamat sa pagpapagaling mo sa kanya in Jesus' name. At Lord, patuloy pong i-encourage si baby na makapaglingkod ng tuloy-tuloy sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ama, itinataas ko sa iyo ang mga kamanggagawa dito po sa Miracle of Life. Dalayan ko po, O Diyos, ang patuloy na pagpapalakas mo sa bawat isa, Panginoon. In the name of Jesus. Lord, tulungan po ninyo, O Diyos, na huwag mailigaw ang sino man sa amin sa anumang mga lihis na katuruan in the name of Jesus. Salamat po ng marami, O Diyos. Patuloy pong bigyan ng kasagutan ang bawat kahilingan po ng bawat isa. In the name of Jesus. Tayo po lahat ay magsitayo. Purihin po ang Panginoon. At dalayan ko po, O Diyos, ang patuloy na pagbibigay mo ng pagkakataon sa bawat isa. Habang niloloob po na mabuhay pa kami, Panginoon, tulungan mo kami na maging matapat sa aming pagsunod sa iyo in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang Miracle of Life family at maging ang mga kapatiran po na nanonood ng live streaming na ito, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na mag-ingat at magpala sa bawat sa kanila. Ama, pangalagaan po ang bansang Pilipinas in Jesus' name at maging sa mga nais po na kumuha ng yamang dagat ng Pilipinas at maging ng mga isla dito po sa amin sa Pilipinas. Pangalagaan, ipagtanggol po ninyo kami in the name of Jesus. Salamat po ng marami, O Diyos. Yes, Lord, maging sa year 2025, second week of January, Lord, bigyan mo ng kapasidad ang bawat isa na makapaghanda, O Diyos, para po sa pang plane ticket at pocket money. In Jesus' name, para po sa mission exposure sa probinsya po ng Apayao in Jesus' name. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, help this fellowship in Jesus' name. Na patuloy na mabuksan ang aming mga mata na kinakailangan po na isagawa namin ang pagbimisyon at ang pagdidisipulo habang may pagkakataon pa, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, O Diyos, luwalatiin ka, Ama. Salamat sa iyo muli, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Habang tayo po ay niling ko, ihanda po natin ating pagbibigay sa gawain po ng Panginoon. Okay, AJ, please come. Habang umaawit po ang ating worship team, magbigay po tayo ng masaya sa gawain po ng ating Panginoon. Go ahead, please. Sige po, tayo po ay magbigay sa Panginoon. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap of all the shattered dreams of your life. And at the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, one dead heart, broken toys. Give them all, give them all.
Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Taas po natin ating mga kamay. Ate Tess, thank you very much po. Dalayan ko na tugunin ng Diyos ang inyong kahilingan sa Kanya. Praise God. Tayo po lahat ay magsipagtaas ang ating mga kamay. Ama, again, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang Miracle of Life family, ang aking mga kamanggagawa, maging ang mga kapatiran sa fellowship na ito, maging sila na nanonood ng live streaming na ito, O Diyos, ipinagkakatiwala ko sila sa iyo. Lord, samahan mo po kami sa pansamantala namin pag-iwaiwalay. Makabalik kami at makauwi ng safe sa kanya-kanya naming tahanan, Panginoon, in Jesus' name. At maging aking pong pagbiyahe with Deng mamaya pong alas 12 ng ating gabi. Samahan mo po kami at dalayan ko, O Diyos, ang patuloy na pagsamo sa akin all the way to Japan. At kayo po ang maparangalan in the name of Jesus sa 14 days mission trip doon, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagpo-provide mo sa lahat ng mga pangangailangan ko at ng iglesyang ito, Panginoon. Palagi po sa iyo ang papuri, pagdakil at pasalamat sa pangalan ni Jesus. At lahat po magsabi ng Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Magkamayan po muna tayo bago tayo mag-iwaiwalay. Thank you po.